for this title track, we just try to highlight each of the members so that when we present the music to the whole world, it would be like they're listening to the Avengers of the Philippines. It's like that. Habang pinapakinggan natin ang lalim ng sagot na SB19 sa simula at wakas interview, hindi rin talaga nakakaligtas ang mga cute at funny moments nila. Alam naman natin mga pamangkin na pagdating sa interviews, ibang level talaga ang SB19. Pambihira kung sumagot, para pang mini-meditate Pero habang lumalalim ang tanong, lalong lumalambot ang puso ng 18 kasi may mga sandaling, hala, bakit siya tumingin ng ganon? Iyan naman, ready na ang puso nyo dahil eto na ang mga cute at nakakatawang moments na nakuha ng mga matatalas na mata ng 18. Hindi to basta-basta kasi kahit seryoso, may kulit overload pa rin. Tara na tumawa, kiligin at mawindang kasama ang SB19 sa kanilang simula at wakas interview. Hello everyone, we are SB19! Hello po. Gusto po kayo lahat. Kasi, syempre, first time lang natin mamuhay dito sa mundo eh. Lahat, first time niya rin ba dito sa world? Seryoso ang tanong ni Pablo Ang deep pang philosophy major. Pero syempre, hindi buo ang SB19 experience kung walang isa nagugulo ng momentum. Diba? Hindi. Dati akong dinosaur eh. But the rivers are Panaginip and somehow pag-ising natin parang totoong nangyari siya sa atin. Nag-crash ang system. Para siya nag-reboot on the spot. Kung may loading icon sa noon ni Ken, umiikot yun, mga buhay mo yun, decks. nagpa-flashback lang sa... Ito pa ang isa. Seryosong usapan, seryosa ang vibe, tapos ayun na. Pablo suddenly drops the bomb. Small na bagay. Yung mga small bagay na bagay na Tapos ito na nga, kunwari cool pa si Justin, pero halata mong may ngiting pinipigilan. pinagsasaluhan namin yung mga ganun. Kung lasing baon, small bagay na accounting bagay na Slow motion pa ang reaksyon. Yung bibig niya gusto nang matawa pero yung kaluluwa niya nakikiusap. Huwag kang tatawa, may camera. At instead, ayun, nag-transform na naman. Kaya gaya kay Pablo, same tono, same feels. Nako, iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo makaget over sa SB19. Yung simple lang na small bagay, naging comedy central na. Pablo, next time ha, pag maglalabas ka ng ganyan, warningan mo kami, hindi kami handa emotionally. Small bagay, yung tawa namin umabot hanggang barangay hall. Itingnan nyo naman si Ken, pailing-iling pa. Pero pag naman siya ang dumalin ang kakulitan, naku po, ay tumbling kayo. Wala na. Hindi ko na matatapos yun ng masaya. grabe. Si putting yung alam mo yung kung ano yung nasa isip namin na envision na and then like making it into a whole you. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Si Ken talaga kung magsalita, akala mo, professor, ang lalim ng thoughts, ang lalim ng boses. 1 second, nasa serious mode. Next second, nasa magic carpet ride na tayo. Ay, napo Ken. Next time, pag nakalimutan mo ulit ang words, okay lang. Basta may kanta kang baon, lulusot ka lagi sa recitation. Whole Something will come out of this talaga. Wala, sa hangin. Ayun, nadali ni Josh Collins. Si Josh, lagi yan the witty one. Lagi may matalinong sagot. Parang Google with extra attitude. Pero ngayon, sagot niya, sa hangin. Sa Ay, hangin. akala ko ang isasagot ay galing sa puso, galing sa struggle, galing sa dreams. Yung pala, galing sa low pressure area. Di talaga may pigilan lumabas ang funny prince. Yung tipong seryoso ang usapan, tapos babanatan mo ng weather report. At ang pinakabongga, confident pa rin ang sagot niya. Ino ba naman ang makakalimot sa part na to? Ito na naman si Ken, kalmado, collected, para may kukwento siyang malalim. Ang hala mo, mysterious na kwento.
Ay nako, eto na, tension rising, music playing in the background. Pero bigla siya sa tagilan. Ayun na, nawala ang English sa kalendaryo. Pinag-iipang ko yun. Sinusulat ko din siya ulit. So, ay, ano to? Parang, ano ba tawag dito? Siyempre, andyan ang savior ng moment, si Sted. Ano ba tawag dito? Ano, deja vu? Hindi siya Ito na nga, ang serious convo, naging spelling bee ng mga salitang hindi pa naiimbento. Hindi siya deja vu eh. Deja vu. Hindi, ano ba tawag dito? Superlative. Ano mo yung parang information na bago sa mga tao? Bagong kaalaman. Ano ba tawag dito? Nako, si Ken Ken, hinahanap ang word na nawala sa hangin. Apos ayan na, domino effect, nag-join na din si Justin. Bagong kaalaman. Ano ba tawag dito? Ay ayaw pa rin sumuko ni Ken eh. Ano ba tawag dito? Ano ba yung Tao gusto ba mo? to? Tao? Bagay? Chuba chuchu. May bago information na naman sa kanila. Mukhang may naisip na akong title sa panaginip mo. Dreams and Debachu. Featuring Eklabu. Kung di mo to gusto, kikembot mo ang bewa. Sabay-sabay, tayo lang. Bakit? Ganun ako eh. Tapos pag malungkot ako, sasabihin nyo, ba tahimik? Si Stel minsan ay parang lagi may pinagdadaanan eh. Pero alam niyo ga, yung mataray moments ni Stel, hindi naman nakakatakot. Mas nakakatawa. Kasi after niya magtaray, siya rin ang unang tatawa. Kaya pati ang 18 at membro niya, tawa rin. Hindi siya triggered, hindi siya galit. Ito ang Stel signature attitude. Ayoko na, ayan na, wala na. Hindi ko na matatapos ng masaya. Wala na, hindi ko na matatapos ng masaya. Ito talagang si Stel ang king of reactions. At ang hari ng hirit, kunwari triggered, pero in reality, certified SB19 comedian ng bayan. Yun yung favorite part ko so far ngayon. Today, as of 12:09. So, it's an paulit-ulit na cycle. Cycle lang nga, ulit-ulit pa. Ano ba naman mga lyrics nila? Mamang sense. Ganon. Ano ba yung mga, hindi ko wari na, from outside perspective. Sabi niyan. Ayoko siyang gawin. Parang nakakatakot siyang gawin. Parang hindi ako sanay. But, ano ba? Dapat ka bang linta? But, ayun nga. ng mapa. 5, 4. Ako naman. Kung sa pagiging cute, ay hindi papahuli ang ating bunso. Siyempre, si Justin, ang baby boy ng SB19. Tahimik, inosente, ang laging mukhang walang kasalanan. Dahil mukhang may sariling version si bunso at mali ang sagot, siyempre ang mga kuya may kanyang emosyon. Ay, nako! Ako naman. Ay, nako! Ako naman. Wala na! And si Justin, kahit mali ang lyrics, aba, masaya pa rin pakinggan. Ay, tingnan nyo naman yan ang pagkakakute, ah. Tamang-tama sa puso ng 18. Cute at chaotic. Wala na! Sabi niya nga po yung epic. Kaya rin yung music video, ang daming visual epic. Visual epics. Anak na to ko. Visual epics. Anak na to ko. Kung may P-pop royalty, meron din P-pop brotherhood. At walang mas babait pa sa SB19 pag sila ang nagkukulitan para magkakapatid na sobrang close, sobrang kulit. Feeling ko pag pumunta kami sa ibang lugar din. Kasi, That's great. Ganito din yung level ng ng concert na dinadala namin. Plano na yung trilogy. And Kaya naman mga pamangkin, ito ang SB19. Hindi lang magkagrupo, kundi magkakapatid na. Yung bang sa gitna ng trabaho, may halong kulitan, may genuine care, at may pakadal energy na hindi mo mahahanap sa ibang P-pop group. Eme lang.
solo nung time na yung last year. Parang I think mas lalong na-ignite yung pagiging performance. Kapag ang dalawang bunso ang nagkadikit, nako! Dalawang kuting na hindi mapirme. Asaran dito, kuditan doon, dikit dito. Sabay tawa ng tawa kahit wala namang pinagtatawanan ata. Your body's perfect. Ako po yung ano po. Nagtalo kami kanina eh, sabi ko. Kasi wala kami sa kanya. Yung ko lang yung dahilan eh. You're not human anymore. Baka pala kasi isip mo kung gumawa ka ng bagay na wala. Gawin ko yan. May dahilan ba? Wala. Because you told yourself to do it. And there's a reason. Goal. The reason you did it was to show me. Mas okay, yun na, yun yung pero minsan, may ginagawa akong bagay na malala. Okay, di ba? So, walang because, wala ka. Hindi. Walang kayo yun. Parang nag-remind ko sa overthink things na parang... Tigayan ang totoong bunso energy. Hindi lang sa edad, kundi sa asaran, power level. Nag-aasaran, nagtutuksuhan, pero halata namang love na love ang isa't isa bilang magkapatid. Para may sariling language ng kalokohan na sila lang ang nagkakaintindihan. Kaya naman, pag nakita nyo magkatabi ang dalawang yan, si Ken at Justin, nako, maghanda na kayo. Kasi siguradong may kalat, may tawanan, at may video na magpapaulit-ulit sa ating panoorin habang tumatawa ng walang sound. Perform mag-isa, pero pagka nandun ako sa stage, parang biglang nakaka-feel ako na. Ito naman ang isang nakakatawa pa. Habang si Stel nag-iipon o naghahanap ng tamang words, pero bago pa man siya makaisip, ayun na, ang dalawang pilyo, sina Joseph Pablo, inunahan na. Perform mag-isa, pero pagka nandun ako sa stage, parang biglang nakaka-feel ako ng parang butterfly. Usually, nagtitrip-trip lang kami na. Ayun, nagawa na siya. Si Ken, pagdating sa interview, ay nako, siya ang silent killer. Tahimik sa umpisa. Parang wala lang. Pero, panagsalita na, boom. Lahat tahimik, lahat nakikinig. Ken, one of our members, produced it. Basically, it talks about, you know, like pushing through struggles along the way as an artist, you know. As an artist, definitely there's gonna be a lot of like walls to overcome. But then like, we realize we just have to stay strong. And you know. Tanda at lalim ng boses ni Ken ay di kay parang nilalaman tayo ng feeling sa boses niya. Ay hindi mo lang narinig. Na-feel mo talaga. If we start to do something, we have to end it by ourselves. Grabe yung mga ano ng mga kasama ko. Akala mo mga philosopher. Guys, day 2, pumunta kayo kasi papamigay namin to. Wala na eh. Pagod na eh. Tapos na siya. May binubulong to. Si Josh magta-topless na naman. Inaantay ko rin yun eh. Para ikaw yun. Breaking news! May magta-topless. Sa day 1 si Josh, sa day 2 si Ken. Si Survivor na lang. Si Stel both days. Yan. Uy, grabe naman si Pablo nga. Day 3 daw siya eh. Day 3 daw siya magta-topless. Kasi syempre, workout body na tayo, boy. Ano Pablo? Ba't parang ikaw na may tulala diyan? Iniisip mo ba kung ikaw'y magpapahita na ng abs? Mga pamangkin, sa bawat tawa, sa bawat lambingan at sa bawat kulit ng SB19, makikita natin ang totoong samahan. Puno na respeto, pagmamahal at kabaitan. Ganyan sila magmahal sa isa't isa, ganyan din sila magmahal sa 18. At bilang 18, responsibilidad din natin alagaan sila. Ang saya nilang panoorin. Pero, mas masaya kung alam nating pinoprotektahan natin sila mula sa maling interpretasyon. Hindi lahat ng sweet moment kailangan gawing viral. Hindi lahat ng gurot sa pisngi, yakap o asaran ay may ibang ibig sabihin. Tama. Kaya naman sa mga nag-i-edit, nagpo-post at gumagawa ng content, maganda na ang intensyon. Pero sana, mas maingat pa. Minsan, sa kaka-overanalyze, tayo rin pala ang naglalagay ng awkwardness. At yan ang sinasalo ng bashers para siraan ng SB19. At syempre, real talk, may mga tao kasi na mali ang interpretasyon.
May bashers na pinipilit gawing masama ang isang inosenteng lambingan. Yung Brotherhood dapat ay yun, masaya lang, pagkandelulo. nagiging awkward dahil sa wrong editing, angles at minsan, wrong intentions. Kaya naman sa kapwa ko 18, pakiusap lang, maging maingat tayo, tayong unang protection ng SB19, tayo ang mga mata tenga nila sa social media. Kung tayo mismo ang gumagawa ng videos na pwedeng ma-misinterpret, tayo rin ang bibigay daan sa bashers na manira. Masarap tumawa, masarap kilikin, pero mas mahalagang marunong tayo mag-alaga. Dahil ang SB19, hindi lang sila performers sa entablado, pamilya natin sila at ang pamilya, pinapahalagahan, pinoprotektahan at minamahal ng buo at totoo. Kung di mo to gusto, ikembot mo ang bewa. Sabay-sabay tayo lahat nagsa. Kung di mo to gusto, ikembot mo ang bewa. Sabay-sabay tayo lahat nagsa.